The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back, guys. Andito na naman tayo para sa isang podcast episode. Ang tagal mula nung nag-upload kami ni Patrick. Oo Diba? nga, Ace, ang tagal na nun. Yeah. Dali lang. Pwede Oo. ba i-remind yung audience kung anong pangalan? Oo nga, pati Kasi kami na, parang kalimutan ko na rin eh. ako rin naalimutan ko na rin. Kwentuhan lang, walang personalan. Ayun, kwentuhan lang. Ayun, welcome back guys. Welcome back. Nakalimot na din kami. Ilang buwan na ba? Kalahating taon na ba? Wala Hindi, pa. wala pa naman. Siguro mga 2 months. 2 months pa lang ba? 2 months 2 pa lang ba yun? to 3. Oh, okay. Yeah. Parang tagal rin. Ang tagal. Yeah, kasi usually nag-upload tayo weekly eh. Correct. Sometimes twice a week pa. Yeah, tama, yeah. Tama, minsan twice a week. Oo. Depende yan sa topic. Pero Patrick, ba't nga ba tayo na busy? Ikaw yung unang naging busy eh. Well, hindi, kaya po kami na-busy is, syempre, tagal mo na rin nagwo-work, so, Yeah. magbabakasyon ka din. Tama. Oo. Si naman, nagbabakasyon din. Oo. Oo. Nagpapakasal. Oo, yeah. So, naunang naging busy si Patrick, tapos ako ngayon. Oo. Pero yung topic natin today, bakit nga ba naging busy si Patrick? Diba? So parang iikot sa... Natin, parang imapa natin yan kung Oo. bakit. Oy, next episode natin, yung kung bakit ka naman naging busy. Ay, oo, kung bakit Okay. ako busy. So, kwento, sige naman. Sige. Sige, pagbigyan. Pagbibigyan ako ni Patrick yun, siya muna. Ako muna, sige, kung bakit ako na busy. Well, pinuntahan ko po kasi yung tatay ko, ando siya sa Malaysia. Kung natatandaan niyo, nagkaroon tayo ng topic about sa Malaysian Airlines. Yes. Nagkataon naman ako na yung pinakamurang ticket, yung leg noon, Malaysian Airlines, kaya medyo natakot din ako. Pero hindi naman ako kami bumagsak. Buti naman, di ba? So, yung meron kami stopover sa Singapore to Kuala Lumpur. Malaysian Airline yun. So, 1-hour flight lang naman yan, hindi naman siguro So, wala naman ako. Thankfully, wala naman nangyari. Tapos, after a few days from Kuala Lumpur, tinry namin magpunta sa China. May tinatawag na Hainan. Yung Hainan po, isang island yun sa southern part ng China. Parang in between Vietnam and southern part of China. Merong island doon na ang tawag Hainan. 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 So, all in all, gaano katagal yung biyahe mo from Vegas to Hainan? Well, kung pagsasama-samahin mo yun, siguro mga 30 hours din. With stopovers din. Yeah. Well, ang stopover lang naman kasi parang wala pang mga 2 hours eh. So, okay lang din siya. No? Yeah, kasi yung papunta pa lang dito to Malaysia, wala naman kasing direct flight. So, that would take you siguro mga 22 hours. Oh, Yeah, pagkatapos, from Kuala Lumpur to Hainan, mga nasa 5 hours. Mangangawit ang puwit mo sa eroplano. Ayun. Kaya, pagdating namin sa Kuala Lumpur, after 3 days, doon pala kami nag-Hainan. Okay. So, hindi na tinuloy-tuloy. Hindi naman namin tinuloy. Mahirap yun, mahirap. Oo. Ayun pala. Ayun nga, parang before nag-trip nga si Patrick, parang siya kabado kasi nga yung napag-usapan namin topic before nga, yung Malaysian Airlines. Oo. So parang sinasabi niya na, wala naman siguro mangyari, ganyan, blah, blah, blah. Oo. Thankfully, nandito siya ngayon. Thankfully. Gumagawa na ho kami ng podcast ulit after so long. Tsaka hindi ba yung nga palang Malaysia na yun? Yeah. From Kuala Lumpur yun, papuntang China. So same. So same. Hindi naman. So, ang tawag dito, how long yung bakasyon mo pala? Kasi 1 week. 1 week lang? 1 week. So Doon parang sa China. counted na ba yung mo nun, yung biyahe mo within that week? Hindi pa counted So yun. parang 2 weeks ka din na wala, no? Oo, correct. Well, 12 days. Well, kapag sinama mo yung yung mga travel, Yeah. mga 14 days. Mga 2 weeks, ganyan. Bitin no? Bitin, siya, grabe. siya. Kasama mo yung family mo, di ba? Oo, yung dad ko, yung mom ko, yung kapatid kong lalaki, yung asawa niya, tsaka yung pamangkin ko. Yeah. Tsaka yung, parang, hindi maganda pang yung girlfriend ng dad ko.
Pero yun, basta. GF GF. Oo, Oo. Pero yun, focus naman natin ngayon yung bakasyon mo talaga eh. sige. Diba? Pero yun, so nung nakarating kayo sa Hainan, ano una yung ginawa? Well, yung experience muna doon sa plane, ano? Okay, yung plane. Well, plane. Lahat ho nang nakasakay sa plane in check. Wala kang makikitang ibang like yung ano, like let's say Westerner, walang ganun, Walang walang ganun. Indian. Lahat as in, puro in check lahat na nakasakay doon. Buti na lang yung dad ko marunong mag-in-check. Ay put. Oo. Kasi yung mga in-check talaga parang wala nag-English, no? Or napaka-konti. They can probably understand English, but it has to be a basic English. But to communicate back to you with English language, hindi hirap, alam. no? Oo. Yeah. Like, talagang dapat gumamit ka ng app. So, ang una ko kung napansin, no, doon pa lang sa plane, yung mga flight attendants, they're, paano ba to? They are, Ano sila? Opaque ba sila? hindi, to call this, yung parang, hindi sila masyado nagsasalita, but at the same time, if you ask for something, they will help you. Okay. You know, kahit hindi sila marunong English, ganyan, yung parang masyado silang quiet. Kapag kasi dito ka nag-flight sa States, you know, yung parang masyadong vocal yung mga nag-work sa airport. Tama. Here. Interactive. Yung bang, sila yung parang masyadong tahimik, masyadong which I find so different. Because yung parang hindi mo alam kung bang matatakot ka ba kasi, oh my God, parang sobrang tahimik, gano'n. But then, when you ask for help, they're so willing to help. Very accommodating, very hospitable. Pero hindi sila verbal. It could be a tactic din. Para hindi ma-approach diba? Tulad sa bagay, Tulad ikaw, parang napapaisip ka, should I approach them or something, diba? Well, hindi. I need to eh. I need to, diba? Uwaw ka na, nagtatry ng pipig mo. Oo, correct. So, yun. So, that's good, they help out though. Smooth naman yung landing namin pagkatapos, okay naman. Tapos dun sa airport, talagang kapag hindi ka marunong mag-English, meron silang computer na ginagamit, yung parang nire-record yung voice mo, tapos tinatranslate sa English. Tapos yung nag-i-interview sa'yo sa may immigration, magcha-Chinese siya, tapos lalabas sa may machine, English na siya. Parang Google Translate pero Oo, yung parang siya talagang computer na merong speaker na may lumalabas. Meant for that talaga yun. Right, kapag nakita nila na tourist ka, talagang tutulungan ka nila, i-accommodate ka nila makalabas. So, yung hindi nila papabayaan na ligaw-ligaw kayo, hindi bigyan ka nila ng parang personal assistant sa airport na tutulong sa'yo kung asan ka pupunta, kung paano ka mag-fill up ng yung paperwork, documents, ganyan. Pagkatapos kung saan mo pipick upin yung bag, tapos kung meron ka na bang sasakyan, they're going to do it to you for free. And here, hindi sila tumatanggap ng tip doon. Oh, wow. You know, kapag nagbigay ka sa kanila ng tip, ang i-reply sa iyo, this is my job. I am not here for tip, ganyan. Yeah. And then they will tell you something na, it's my pleasure to help you. Oh, wow. Ganun sila. Kaya parang yung, may kasi tayo mga Pinoy at saka yung mga taga-Western na, yung mga Chinese, yung parang palagi silang may pinaplat na masama. Parang negative connotations. Oo, yun. So, para tayo na brainwash ng media, especially ng Western media na, right. Oh my God, ganyan pala yung mga Chinese. But then if you were to experience it, it's something different. It's so different. It's positively different. Parang ganun. I mean, sa tip pa lang, parang nainganyo na akong bumisita ng China kasi right now sa US, alam mo naman to, parang it's not mandatory but it seems mandatory. Na magtitip ka. Oo. Alam mo, grabe, no? Parang bibili ka lang sa tindahan ng isang tubig, biglang magbayad ka ng card, may biglang 15%. Oh my God. Kaya ngayon mo para bang nag-abot ka lang sa akin ng pagkain ng tubig, bakit may tip ka na? I know, tsaka parang nape-pressure ba? Oo. Kasi biglang ifo-front sa yun. And at the same time, ewan ko, I mean, tulad na sa mo, it's their job, di ba? Hindi ko naman sinasabing di tayo mag-tip, pero I think mag-tip ka if you appreciate the service siguro. Right, oo. They shouldn't rely on tip para sa sweldo nila, di ba? Yung para bang pulubi ba tayo? I know. First world country itong States pagkatapos kung tapos pagka hindi ka nag-tip sa mga ganun, galit sila sa'yo. Ikaw pa yung masama. Correct.
feeling ko minsan dapat nurse tayo as nurses may ganun na. Tip niyo ako pag preview ang gamot. Alam mo yun? Well, hindi na ka nagtitake ng gamot. Hindi naman ako gamot, no. Well, no. Diba? Yeah, I can, Alam mo, parang, apply that. pero yun, sa China, which is good nga na ganun pala. Parang Philippines, diba? Hindi mo mandatory ang tip. Hindi, oo, correct. Yeah, well, here, kapag nag-tip ka, isusoli talaga nila sa'yo. Oh, wow. Talagang ibibigay talaga nila sa'yo. Yeah. And then yung parang nahihiya pa sila na ba't ka nag-tip na ano. Oh, wow. Yeah. Ganun. Tas yun, So, after the airport, dumiretso kayo sa hotel? ito nga pala, oo. Yung dad ko, may sumundo na dalawang van. It's a big van. It's Dalawa, it's all electric. Oh, wow. Aves. Yeah. Like, hindi ba, may electric van na ba tayo sa States? Parang wala pa. Alam mo, I'm not sure kung van meron, pero SUV and cars meron for sure. Oo, doon, electric van siya. Oh, wow. Lahat ng mga scooter doon, electric. Lahat ng sasakyan, electric. Wala ka makikita gas station. Kung meron ka makikita, like yung it's very rare. Yeah. Like yung, I would say, maximum would be 1 out of 10 cars ang gas lang. The rest electric na lang. So napakaganda siguro ng yung parang hangin doon na oo, wala kang maamoy na gas. Na, Wala kang maamoy na gas. Pagkatapos ang dami nilang puno. Kung nakapunta na po kayo sa Singapore, parang ganun doon sa Hainan. Maraming puno, tas ang daming mga modern infrastructure. Yeah. Walang ka-traffic. Pagkatapos ang pinakarapansin kong maraming tanim doon, coconut. Kahit saan ka tumingin, ang dami mga buko, ganun. Ayun. Yun, tas nag-check-in kami dun sa Shangri-La sa may Haikou. Okay. Yung Haikou na yun, ay yung sa may northern part. Ayun naman tayo. Nagiging biglang naging utot ko. So, yung northern part ng Hainan, ang tawag dun Haikou. Yung sa may southern part, Sanya. So, the first few days, dun muna kami sa may Haikou, sa may northern part. Nag-check-in kami sa 5-star hotel. It used to be called Shangri-La Hotel, but now it's Grand something. Yeah, so ang maganda naman doon, talagang ang ganda nung area na talagang ang linis, ang daming puno, well maintained siya. Hindi mo aakalain na andun ka sa China. Because kasi kapag sinabi mong China sometimes, luma, ang dumi-dumi doon, hindi. Tama siya. Negative connotations. Tapos, nag-i-English yung mga nag-work doon. Oh, wow, okay. Yeah, pagkatapos, guess how much yung 5-star? Kung ako, ibibase ko sa US, no? Almost $1,000 a night. No. Magkano? It's not even $100 a night. Oh, wow, grabe and naman. It's a sea view room. Oh, wow. Oo. Sana all. Yeah. Dito may plus 200 yun siguro. On top of what you're paying. Doon, wala na sila mga extra mga ganun. Oh, wow. Kapag ka $90, that's it. Pero mura. Napakamura niya. Pagkatapos, napakamura, napakalinis, ang ganda. Yeah. Basta, it's tsaka, hindi snobby yung mga nag-work doon. Talagang tutulungan ka talaga nila. Yeah. Like yung, as in, kahit hirap silang mag-English, talagang, nag-e-effort. Nag-e-effort talaga sila. I think para sa atin, because maybe work abroad, medyo mura siya. Pero maybe for them, medyo mahal siguro. Cost of living ba? Sa kanila, what do you think? Actually, lahat kasi sa China, doon sa pinuntahan namin, lahat mura doon. Oh, wow. Yeah, as in lahat, basta, it's just... It's parang affordable para sa mga tao talaga. It's very affordable. Okay. Tsaka, hindi siya kung sa tingin ninyo kung sa Philippines nga parang ang mahal-mahal na doon. Tama. Parang doon hindi. Like yung yung parang hindi kasi siya hindi kasi siya well known sa western countries. Yeah. Kaya and talagang nag-accommodate siya sa mga Asian. Tsaka like you said kasi siguro yung negative media nila. Yung parang pinapakita sa atin na negative on China kaya hindi talaga tayo nakakapag-explore ba? Diba? Kasi wala ka nakakita masyadong video like I explored China. Parang ganun, walang nag-endorse masyado. But then here, kung ako naman yung Google Translate, well, may ginagamit silang app kasi doon na dapat i-install mo yun bago ka pumunta.
Or mas maganda siguro, Para siyang Apple Pay. Parang ganun. yeah, oo. So, So, naka-install na yung card mo ang doon. tawag doon, oh my God, I just forgot the name. But then it likes an Apple Pay. Yeah. Tas doon, andun yung credit card mo. Doon ka Oh, magbabayad. okay. So Yeah. parang i-scan mo yung vendor or i-scan ka nila Yeah. doon sa charge. Yeah. Pwede ka magpabook ng mga ng DD or yung tinatawag na para siyang Grab or Uber. Uber Eats, parang ano. Yeah, o lahat ko pwede ka mag-order ng food, ng mga taxi, ganyan. grocery taxi. But ang tawag sa rideshare doon is DD. DD. DIDI, oo. Oh, okay. Like yung kapag pupunta ka sa mall, siguro mga $2 to $3 andun ka na sa mall. Yeah. Like ang mura talaga lahat. Like as in, I mean, maraming mararating yung pera mo. just like dun sa mode of payment, I think yun na yung trend talaga eh. Lahat digital. And safe siya. Safe siya, yeah. Kapag sa Philippines, malaki ngayon yung GCash. Oo. Ganun din. It's like you pay digitally. No, pwede ka ba na mag-order ng mga food doon? Like mag-book ng taxi? Pwede na yan. Baka nga siguro Yeah. ganun. But I don't think it's as efficient as sa China or sa US. Oo. Pero yeah, kasi nung nagbakasyon ako sa Philippines, ang hirap nung yung nag-order, Grab din yung pangalan. Oo. So, Food Panda. Oo, yung Food Panda, yeah. Pero parang tatawagin ko pa, hindi na mahanap yung lugar. Parang poor yung navigation nila. Oo, ayun ang mahirap doon. Yeah. By the time na nasa yung food, hindi na gano'n ang Hindi na. baka lumamig na. Baka lumamig na. Di ba? So yun so nag-check-in kayo sa hotel. Pero, nung nagbakasyon ka doon, ano yung parang pinaka-focus mo doon? Yung food ba? Kasi ako mahilig din sa Chinese food. Well, ang pinaka-focus ko doon talaga is food. Food din. Oo, yung food, ang daming pagkain doon. Like, ang daming pagkain na kung nasasarapan po kayo sa Chinese food sa States or doon sa mga inyo, doon it's something different eh. It's yun ang authentic. Authentic talaga siya na Hainanese food. Oh, wow. Tsaka napakamura. Mhm. Like yung Peking duck nila na 3 style. So kapag sinabing 3 style, yung first serving niya is yung skin, right? So may skin, merong cantaloupe, ganyan. Tapos doon sa taas, merong caviar. Oh, wow. Ayun yung first course. Tapos yung pinaka-second course nyo, ayun yung Peking duck na binabalot sa pancake. So merong cucumber, merong hoisin, may ano. Tapos yung third, is yung parang meat and bones ng duck. Ifa-fried yun. Tapos lalagyan nila ng mga spices. Ang sarap din. Like for that 3-course meal, per duck, wala pang $20. Grabe. Dito sa States, baka bili ka nung murang Peking duck na sa $30. Punta ka sa restaurant, siguro 60. Nako, Aves, last time, dyan sa may Spring Mountain, parang mga $80 na yung ganung klase. Yeah. Doon wala pa. Tapos ito pa, kapag nag-order ka ng 2 or more ducks, bibigyan ka nila ng 1 coupon. Para pag nagbalik ka yung coupon na yun, free duck yun. Oh, wow. Talagang hindi sila kuripot sa Peking duck. No, hindi. Yeah, hindi sila. Tas anong tawag dito? Hindi sila nasa-serve ng mga tubig, Ang pinaka-tubig nila, yung coconut water. Oh, wow. Kasi marami mga buko dun eh. So, to is complimentary, parang ganun? Oo, yun. Oh, wow. Oo, diba? Yun. Sinaserve nila. So, hindi sila nagtutubig. Yeah. Talagang coconut water. Sulit siya, Sulit siya. Talagang yung flavor is so different. It's so authentic, it's so fresh. It's Yeah. Oo, ganun. Tas ang daming mga prutas, ang daming durian. Kung mahilig kayo sa durian, ang daming mga durian doon. Yeah. Tas anywhere you go, hindi ka kasi magugutom doon. Like ang daming pagkain. May street foods, may mga ganun. Oo. Yeah. Kumusta naman yung mga tourist spots na napuntahan mo? May mga bisita ba kayong lugar? Oo, so iconic or... Well, marami kami pinuntahan kasi ng mga restaurant. Tapos nagpunta rin kami sa mga food trip talaga yun, talagang tinikman namin yung mga food. Like yung gusto mo pang kumain, gusto mong tikman. Kaya nga lang, syempre meron ka rin hangganan. Meron kami pinuntahan doon sa may Old Town. So doon sa may Old Town na yun, pag nagpunta ka doon, andun, makikita mo yung mga lumang buildings ng mga Chinese, ganyan-ganyan. Tapos merong mga tindahan doon na nagbebenta ng mga Chinese food na talagang genuine lang yun dun sa place na yun na hindi mo makikita sa parang at that certain place lang, Oo.
Pagkatapos nun, nagpunta kami sa Sanya. So, yung Sanya, ayun yung south part ng Hainan. Oo. Makikita mo din yung tinatawag na, ano ba pangalan nun? Oh my God, ito na naman tayo sa mga Guanyin. So, para siyang Buddha na babae na maraming kamay. Okay, okay. So, ando yung statue ng, naku, napakainit. So, bago kami pumunta doon, train muna kami, nag-bullet train kami for 2 hours. Like, ang bilis talaga ng train. Hindi siya yung fastest, but then it's one of the fastest. Like, ang layo niya, but in 2 hours, ando na kami sa south ng, Hainan, doon sa may 2 Sanya. hours? Yeah. Oo. Tapos doon, nagpunta kami doon sa may tinatawag na, Wait lang, how would you muna yung weather? Parang saan mo mainit? parang kang nasa Philippines. Oh, humid siya. Humid siya na may konting aambon, tapos sometimes nangungulimlim, ganon. Yeah. I mean, oo, doon. So, nagpunta kami, you know what? Yung pinuntahan namin na tourist spot sa Sanya, I forgot the name of it because it's in Chinese. Yeah, yeah. But then doon sa place na yon, makikita mo din yung mga parang mga Chinese structure, makikita mo yung mga Buddha, makikita mo yung mga different gardens, Yeah, ganon. It's nice because it's something na parang kala mo na nakita mo na, but then it would feel it's something new. Pero it's super init. Like, kung talagang tatagaktak yung pawis mo. Like, ang pinaka main attraction dun is yung Guanyin na Buddha. Talagang ano siya, mapapamura parang ka life size or sobrang it's like, big? it's as tall as a 30-story building. Ang laki, no? Yeah. Oo. Bato siya or para siyang parang paano pala i-explain? bronze na gold or something? Hindi naman siya bronze, but I think may part siya na puting marble, tapos may part na parang simyento na lang siguro yun. Yeah. I don't know, but it's a very tall Buddha. Yeah. So, ayun yung one of the landmarks dun sa Hainan. Yeah, nakita ko yung iba mong picture. I mean, I don't think nakita ko yung statue na yun. Pero yung mga ibang post, ay kung ganda dito sa mga lugar ng sa mga pinopost mong video sa Facebook, di ba? Oo. Yeah. Oo, doon. Pagkatapos nagpunta pa kami sa tinatawag na movie town. Okay. So, may section yon. So, may section ng mga Ming Dynasty, merong section ng Malaysia, may section ng Hong Kong, So, kapag nagpunta ka sa mga section na yon, makikita mo yung mga different infrastructure noong mga eras na yon, noong mga city na yon. So, majority daw ng Chinese movies, fini-film doon. Doon mismo. Kaya lang hindi namin natapos because ang layo. Like it's so big na hindi mo talaga siya matatapos. Yeah. Hindi rin namin kinaya na maglakad doon sa may because kasi ang init, pinagpapawisan lahat, talagang sabi ko, shit, magkukulaps kami sa init dito. So meron kaming rent na na yung para siyang para siyang golf size cart na nakakapag-asakay ng mga siguro hanggang 10. So we rented that, tapos inilibot lang kami doon. Kaya lang hindi mo nga kasi talaga mapupuntahan lahat because it's too big. Kayo nag-drive or mayroon kayo tourist? Meron kaming tourist driver. Tourist driver. Yan, oo. Pagkatapos doon nga pala sa entrance nung movie town na yun, may ice cream stand, right? Robot yung nagsaserve. Di ba? High-tech, high-tech. Oo. Robot yung magsaserve sa'yo. Ayun. Kaya sabi ko, wow, this is something new. So yung robot made in China? Well, yeah. Diba? Made in China siya. Oo. Pero yan, meron rin tayong negative connotation kasi paggawa sa China, cheap. Pero hindi naman, di ba? Well, here nung siguro mga 90s, ganyan, nung parang sumisibol pa lang yung China. Industry ng China. Yeah, nung wala pang hindi ganyan maganda yung product ng China. Yeah. But then as years go by, na nagtaas na yung quality of ganyan. Maganda na. Naniniwala ako because I also see videos sa YouTube or TikTok na yung tinatawanan niya yung Tesla natin kasi ang pangit daw na itsura. Pero yung sa kanila, tulad sa maraming electric cars. Pero ang kaganda, diba? Like, at least siguro mga 15 brands meron makikita doon. Yeah. Oo. Although, meron din mga Tesla doon. Meron din. Yeah. But then, ang Tesla kasi expensive. But comparing doon sa Chinese car, although hindi masyadong mahal yung Chinese car, it's a good quality car. Yung talagang well-built siya. Baka nga pag pinag-compare mo yung
loob ng Tesla sa loob ng Chinese car, mas maganda pa yung nasa Chinese car. Yeah, I believe yan. Nakita ko yung mga Oo. videos. Ko parang high-end yung mga to. High-end pero hindi ganun kamahal. Hindi ganun kamahal. Oo. Yeah. And speaking of that, Oo. kaya galit na yung European Union tsaka yung US at China is because yung China nag-o-over yung parang nag-o-over product daw sila ng mga EV cars. Yung parang nagpo-produce sila ng maraming EV cars pagkatapos binebenta nila sa much cheaper price. But then there is nothing wrong with that. No, Because mas maraming makaka-afford nung EV car na yon. Kasi hindi naman lahat, let's face it, hindi lahat ma-afford yung Tesla. No. So, may other alternative na ginagawa yung China para ma-afford ng hindi masyadong yung EV cars. At saka it helps with the environment talaga, di ba? Correct, oo. So, masama doon? Ingit lang sila. Kasi Naku. alam mo, hindi kikita yung Tesla kung may competition na mas mura at mas maganda. Well, here, Diba? have you heard of Opium War? Hindi pa. Opium War Okay. happened back in 1800s. This is between UK. Opium War? Opium War. Okay. This is between UK and China. Pero tsaka na natin pag-uusapan Okay, yan. sige. Because kasi yung nangyayari ngayon, parang mangyayari na naman sa China. But then of course hindi napapayagan ng China. And so ang topic siguro natin yung Opium War. Para naman I'll do my research. Here. Para malaman ng mga nakikinig sa podcast natin kung bakit yung majority ng tao sa mundo, yung Western, yung ganito, hindi sila in favor of China. Na parang dinidegrade nila palagi yung China. May dahilan. So, may reason po dyan sa Opium War na yan at malalaman ninyo. So, hindi maganda na basta-basta lang tayo na magalit sa China na but it's important for us to understand the history and tsaka tayo mag-cast ng judgment after ng podcast na to. Yeah, kasi lahat naman kasi ng may kanya-kanyang side, 'di ba? We should listen to every side before we judge. Pero yun, baka mag-negative ang baka no, we'll talk about it sa different podcast for sure. Yeah. So, yun yung food, na-appreciate yung food, yung view, technology. Oo. Tsaka yung culture nila, hindi pala sila balasubas. Well, yung mga taga-Hong Kong, ito I mean, okay. yung mga taga-Hong Kong may pagkabasuso yung mga inchik doon. Pagkatapos yung mag-dine in sa restaurant, you have to leave right away. Hindi ka pwede magtagal doon na maglamang. Walang chit-chat, You need to go. After you're done with your meal, you have to go. Because maraming kakain. Tsaka, basta, gano'n. Okay. But comparing dun sa pinuntahan namin, yung part ng China na yun, it's customer friendly ba? Oo. Tsaka, it made me tell myself na, oh my God, para palang, I felt so unfair for them na, bakit ganun yung tingin ko sa kanila? Na-judge agad. Oo, na-judge po sila agad. Without actually knowing and experiencing the culture. No, diba? So, ito, sa vacation mo, mukhang na-appreciate mo parang almost 100%, di ba? So, what would you say ang naging struggle mo doon? Yung parang negative mo lang. Oh my God, ito na, oo. Kahit isa meron naman siguro. Well, there's some naman. But yung pinaka-mahirap po talaga is yung magbibigay siguro ako ng mga 2 to 3. The first one kung hindi kayo marunong mag-Chinese or hindi kayo I would think twice kung pupunta pa ako. Struggle talaga. Struggle talaga yon. Like yung although kung kahit na napakabait po nila at willing silang tulungan kung hindi kayo magkaintindihan at meron na magaling yun. Nagkaka-internal hemorrhoid na yung whatever. Bleeding. Oo. So, hindi mo pa ma-get across yung gusto mong i-communicate. Ang hirap po talaga. Ayun yung number 1, yung language barrier. May advantage ko kasi sina Patrick, yung dad mo nag-Chinese na kahit paano, di ba? Oo, kaya hindi na kami nawala. So, medyo yung hemorrhage sa utak lang, slight lang. Oo, slight hemorrhage lang. Oo. Ano yung second? Yung second, okay ito na lahat ng social media, Western social media, name it, X, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube,
Google, lahat po ng Western media, black lahat sa China. Pero TikTok meron kasi that's from them ata, diba? TikTok daw, oo. Wala kasi akong TikTok Yeah. so Okay, okay. But then yung mga majority, mga Facebook, Google, Yeah. Instagram, wala ho sa China. Yung mga messenger, oo, hindi, binablock talaga. Marami silang website na binablock. Hindi pwede yung porn doon. Binablock nila yung porn. Saan pinapanood nila? Ha? Wala sa pinapanood? Hindi, may sarili Baka sariling tangkilik no? Oo. Mga ganun siguro. Mayroon silang sarili nilang mga search engine, may mga sila, may sarili sila ng mga social. So may sarili silang porn site, ganun yun. Bruh. Porn site, siguro, hindi ko alam kung meron silang sariling porn site. Pero, kapag kasi mga ganyan na mga bagay, binaban kasi nila talaga yan. Okay. Yeah. Tsaka, ang aim kasi ng China, yung bang live in harmony, live peacefully. Okay. Yeah. Ito yung pangatlo. Okay. Kahit saan ka magpunta sa mall, sa may daan, maglalakad ka sa park, maraming camera. So, binabasa ng camera yung face mo. Yeah. Kapag ka Chinese citizen ka, kapag nag-jaywalking ka, right? Namaminusan ka ng points. So, hindi sila gumagamit ng credit score. Ang ginagamit nila is yung parang I don't know if this is the correct term, is yung parang social score. Paano mo i-carry yourself mo dun sa public? Yeah. So, kapag ka yung gumagawa ka ng mga bagay na like yung nagkakalat ka, tas makumunan yung mukha mo, yung nagko-cross ka ng red light, nagbibit ka ng red light, o nag-jaywalking ka, yung po na mga ganyan po na mga bagay, mga nakarecord ho yan. Nare-record yan sa file mo kasi binabasa ng computer, ng camera, yung mukha mo, si Abe's pala to. Yeah, facial recognition. Ganito, ganon, yun. Kalat no? Pwede kang matikita. So, okay, so yung points yan is like parang magkakautang ka, magbabayad ka? Hindi ka magkakautang, but then, kapag ka ganun yung behavior mo, yung trustworthiness sa'yo, bababa. So parang nakamark lang sa name mo. Parang, Oo, like yung credit score nila, hindi umiikot sa pera, umiikot sa behavior. Kasi, which is good then, yeah. Oo, kaya I think kaya siguro lahat friendly doon. Yeah. Because kasi kapag yung may pagkasalbahe ka, bababa yung rating mo, walang mag-aano sa'yo. Now, kapag mataas yung, here naman, kapag yung umuutang ka at nagbabayad ka, tumataas yung credit score mo. Yeah. Yung doon sa China, hindi lang pera, pero yung behavior mo. Doon mo papasok yung sinasabing money can buy class ba? Diba? There you go. Parang good. Diba? Pasok na pasok doon. So, naka-monitor ka kumbaga. Naka-monitor kapag nasa labas ka. Parang kang nasa PBB ka, pero outdoors. Yes. Diba? Yes, oo. Correct, oo. So, galing, di ba? Ang galing nga And, ano yung sasabihin pa? Hindi ko matandaan doon. Hindi ko matandaan na may nakita akong pulis. Oh, wow. Okay. So, ibig sabihin, walang crime na masyado kung ganoon. Diba? Ang sabi kasi ng dad ko, pwede kang maglakad sa labas, pwede mong iwan yung bahay mo ng bukas, walang magnanakaw sa'yo. Oh, wow. Okay. Oo. Kaya yun ang Maganda pala doon. So, at least nalaman natin ang side ng China kasi tulad siguro sa Philippines yung mga Filipino, di ba? Parang connotation nila negative sa China, di ba? Mm-hmm. Pero it's nice to hear your side na na-experience mo firsthand, di ba? Mm-hmm. Correct. Yeah. I mean, I'm not saying na, kasi lahat naman ng lugar meron mga negativity. Of course, yeah. Tsaka hindi naman lahat. Porque nakikita natin na, wow, ang organized pala na. Yeah. It may not apply to you based on your way of life, based on your culture. Totoo. But to Chinese people, that works for them. Yeah. And it looks like sa experience mo, it really works for them. Diba? Oo. Kaya nga lang frustrating yung hindi makapag-Chinese. So, may ginagamit po ako sa phone ko ngayon. Nag-aaral po ako ng Chinese because I want to explore China more. Yeah. Like yung gusto ko sa may mainland like doon sa Shenzhen, sa Chengdu, sa Beijing, sa Shanghai. Gusto ko pong pumunta ron because lahat ng talagang major technology andon. Pinuntahan ko po sa Hainan, province lang to. Hindi to wala ka masyadong makikita but based doon sa na-akuan ko, parang high-tech din kasi. Oh, diba? So, pag nagpunta ka pa sa may major city What nila, more, diba? sa may
tier 1 or 2, Yeah. ayun talaga lahat ng pinakamalalaking building, lahat ng doon mo makikita. Doon ka na may engganyo to. Ay, yun ang gusto kong puntahan next time. So next time pag nagpa-podcast kami, baka nag-Chinese na si Patrick. Ako hindi makakaintindi sa kanya. Wushi. Patrick. Okay, yun na po. Yun na yung una. Pero yun, ito, last na tanong, Patrick. Para sa mga nakikinig, baka interesado din. Magkano yung budget? If you're comfortable saying like flying there, round trip, and pagkain. So, ito po yung sasabihin ko. So, usually kasi yung mga nagbabakasyon doon, para mga 5 days lang. Okay. Sometimes 1 week, but 5 days should, suffice yung give it, oo. So, ang plane ticket doon is mga nasa 250 to 350. Yung nakuha namin na ticket is parang mga nasa 280 US dollars. Okay. Round trip na to. From here or? No, from from Kuala Lumpur to Hainan. Okay. Oo. From the US, mo? Siguro mga 1,500. 1,500, okay. Oo. Yun na yung diretsong Hainan na yan. Magkakaroon ka ng mga stopover, but then I would say wag ka magdidiretso dun sa Hainan. Like siguro pumunta ka muna dun sa Singapore or dun sa Thailand pagkatapos few days ka sa Hainan. Yeah, but then kapag nandun ka sa Asia, hindi lalagpas ng 500 yan. Okay. Round trip na yon. So we'll say parang yung ticket mo with Kuala Lumpur din, nasa almost 2K. Tama bang sabihin or less pa rin? 2,000 yung round trip? Yeah, round trip. Hindi, from Kuala Lumpur, para siyang I mean, from the US. US to Kuala Lumpur then Hainan. Para kabuuan. So let's say okay. Correct, yes. So 2K flight ticket, then yung stay mo doon within the 5 days and food. Kasi syempre hindi ba yung room mo kasi wala pang 100 yan. But just say $100 okay. So let's say 5-star hotel. But you can also get a 3-star hotel for like $10-15 a night. Oh wow. Hindi siya masama, right? Yeah. Pinili lang namin yun because ang lapit niya sa beach, at saka basta. So let's say yung kamukha ng sale, 500 for the 5 days, tama? Yes. Okay. Pwede na yun. And then yung food ng 5 days? Food ng 5 days, mga siguro gagastos ka ng kung mahilig ka magtikim-tikim. Yeah. Mga $20 to $30. But then kapag kasi group kayo ng mga 5, 6 to 10, mas makakatipid ka. Okay. Oo. So let's say a day mo, let's say $30. Oo. Ano yun, morning till dinner? Or? Oo, yeah. Mura, no? Yeah. So $150. Makakakuha ka doon ng meal mo ng mga $3 kapag nagpunta ka sa mall. Yeah. You know, like yung one serving ng beef noodle soup. Just yung $3. Oh, okay. Wow. And then syempre mga pag trip yung paglalakad, siguro parang lumilitaw yung binayad mo, parang 3K. With the flight, with the... Oo, yeah. Tingin ko, per person na yun. It's not bad though, diba? Oo. Tsaka marami ka na rin kasing mapupuntahan nun. Tsaka yung transportation kasi, it's cheaper eh. Okay. You know, like kapag nagpunta ka dun from here to, from your hotel to airport, usually kapag ka nag-Uber tayo sa Las Vegas, nagagastos natin sometimes $80. I know, yeah. Nag-range yan, yeah. Oo. Doon, makagastos siguro mga $10-15 papuntang airport. Wow. This is a 45 to 1 hour papuntang airport. Mura siya. Yung 80 na sinasabi mo, parang wala man 20 minutes yun dito. Pero mahal, diba? Yes, oo. Correct. Grabe, yeah. Ayun. Mukhang at least may idea yung mga listeners natin na kung bakit tayo nawala. Nag-enjoy ko siya sa China. Next week yung kwan mo. Next week ako naman. Ba't ako nag-MIA din, di ba? Oo. Pero in combination din kasi, meron kami mga naging rin, yung sa, kailangan namin ng break. Oo. Alam mo yan, yung sa work din, naging busy for the past few weeks, past months actually. Tsaka, nauubusan na kami ng pag-equip. I know, nauubusan na ito. Nauubusan na kami ng inspiration. Promise so yung namin yung season 2 with video na yan. Medyo na-busy lang talaga, alam mo naman. Oo, naku, dapat maganda-handa na tayo ngayon. Kasi sinasabi natin sa mga listeners natin, may video pero ang tagal na. Oo. Diba? Kawawa naman sila. Oo. Well, malapit na ho yan. Kapag maging 3 million na ho yan. Ay, oo nga. Oo, nawala kami. Baka nawala din yung mga listeners. Ayun nga eh. Ayun, hopefully you guys enjoyed and, we're back.
Oo. As always. Tuloy-tuloy na naman tuloy-tuloy natin, na to, yeah. Tuloy-tuloy na to. Hopefully, walang sagabal na maranasan or anything. Oo. Yeah. Ayun, as always, it's Aves. And it's Patrick. Ayun, ito yung KLWP podcast. Bye-bye. Bye.